Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. Sa video na to, ayan, ma-unbox na rin natin finally ang Sony PlayStation 5. Tara, check natin. So ayan, finally mga ka-J-Vlog, nakabili na ako ng Sony PlayStation 5. Medyo mahirap kasi itong hanapin before nung pandemic. Nung bagong launch to sa worldwide, nung year 2020, so kasagsagan ng pandemic, medyo nag-shortage din yung PS5. Ang daming mga, anong tawag doon, yung nag-hoard ng mga PS5 tapos binibenta ng mas mahal. Scalpers ba tawag doon? Grabe, sobrang mahal ng PS5 before. Nasa, nag-raise sa 50,000. Grabe, mahal. Ngayong 2023, medyo okay na yung stock ng Sony PlayStation 5 kasi meron rumors na lalabas na yung Sony PS5 Slim. So, yon, may chance na tayo bumili ng PS5 Fat. Ito kasi magiging fat na to pag lumabas na yung Slim. So, yan. Nabili ko pala to mga ka-J-Vlog sa Game Extreme. Ayan, Game Extreme sa SF San Lazaro. So, shout out sa mga nakanood din ng vlog ko sa pagbili ng Sony PlayStation 5. Gumawa rin ako ng separate video about dyan. So, yun, ang tanong, magkano nga ba ang Sony PlayStation 5? Sa mga malls, meron silang SRP, 30,790 pesos or almost 30,800 pesos. Pero pag cash, mga ka-J-Vlog, less 1,000 pesos siya. And single controller lang to. Meron din silang available na 2 controllers na for almost 34,000 pesos. So, ito yung nabili ko, yung single controller na Sony PlayStation 5. So, alisin na natin siya sa sa Echo Bag na Game Extreme. So, sa Game Extreme, mga ka-J-Vlog, dito, trusted tong shop na to kasi dito rin ako karamihan bumibili ng mga games ko before and nakapag-collab na rin ako sa Game Extreme before nung nag-stream sa Facebook. So, kita ba? Ayun. So, yan yung Sony PlayStation 5. Baliktad to. Uy. Oh my gosh. Yes. I finally have it. Ito na, angkas ko sa motor. Ito na ang back ride ko. De joke. So, ito na ang Sony PlayStation 5. Ayan. Ito yung Asian variant to. And nasa lang to, 825GB. So, hindi to 1TB ha. Yung 1TB is yung US version. Sinabi doon sa Game Extreme nang ino-offer talaga nila is yung Asian variant kasi ito po yung may warranty sa Sony Philippines. Yung US po ay wala pong warranty sa Sony Philippines po yun. Okay. So, nung binili natin to, bumili rin tayo na mga konting extra controllers. Extra controller, nagkakalaga siya ng 4,290 pesos. So, DualSense and Color Blue to. Unbox natin to later. And, syempre, bumili tayo ng 2 games lang. Medyo mahal na kasi yung games ngayon. Naalala ko PS4 dati nung mga year 2018, 2014, 2015. Nasa almost, hindi pa umabot ng 3,000 ng games. Ngayon, grabe ang PS5. Umaabot na ng 4,000 pesos yung isang game lang ng PS5. Ito, bumili lang tayo since hype na po ang One Piece ngayon. Bumili tayo ng One Piece Odyssey. So, open world to na RPG na One Piece. So, very excited akong laruin to. And of course, syempre, the Hogwarts Legacy. So, kung mapapansin nyo, PS4 version yung binili ko. Pwede naman kasi gumana yung version ng PS4 sa PS5. Kaya yung PS4 binili ko mas mura kasi almost 4,000 yung PS5 ng Hogwarts Legacy. Binili ko na lang yung PS4 version kasi may PS4 ako, yung ate ko baka gusto niyang hiramin din para malaro niya rin sa Sony PlayStation 4. So, pwede po yung PS4 games sa PS5. Ang maganda dyan, meron siyang backward compatibility. So, 3,190 yung Hogwarts Legacy and I think nasa 3 plus din? 3 plus ba? 3.2. So, 3 plus to pareho. Ay, hindi. 2.8 to. 2.8 something. Tapos, 3 plus. 3.2. Ayan. So, ngayon, gawin natin. Unbox muna natin tong isang controller. Yung DualSense Color Blue. Si Kyla po pumili ng color nito. Color Blue. So, shoutout kay Kyla, ang ating magandang camera woman. Camera woman. So, buti may camera woman na tayo. So, makikita nyo bago ang setup natin. Nandito tayo sa ating living room. So, nasa living room. Medyo inayos ko kasi yung sala namin. Kasi mga dating bodega. So, naglagay tayo ng sopa para pag malalaki yung mga unbox natin, dito tayo mag-unbox. You know, so DualSense,
heighten your senses. Ayan, meron tayong haptic feedback, adaptive triggers, built-in microphone, and signature comfort. So, open na natin. Dito tayo. Yan. ASMR. ASMR. So, yan. Open na natin. This is a DualSense Sony PlayStation 4 controller. Okay. Oh! Yun. Oy, purple ayin, hindi blue. Fake news. Akala namin blue, purple pala. 'Di ba? Pero cute naman, 'di ba, ayin? Oh, so cute siya. Purple pala, akala ko blue, pero cute naman siya, mga ka-J-Vlog. First time ko, to be honest, makahawak ng DualSense controller ng PS5. Kasi galing tayo sa PS4, of course. Wow, maganda nga yung controller ng PS5, to be honest. Ang cute na itong color, purple, no? Ayan siya. So, meron tayong instruction manual. Ano pa ba? Wala na. Oy, wala man lang cord. So, wala ring cord for kahit man Type-C, wala man lang libre. Mahal-mahal ng controller, wala man lang libreng Type-C. So, siya, DualSense. So, ayan, ito yung PS logo. Ayan yung texture niya, tingnan nyo. Siyempre, finally, Type-C na rin po ang dulo nito. Ayan, so umiilaw na. Hindi pa naman tayo nagbubukas ng PS5. So, ito yung isang binili natin ng almost 4,300 pesos. Color violet pala. Okay. So, yan yung DualSense na controller ng Sony PlayStation 5. So, let's proceed to the main event. The PlayStation 5. Okay. So, open na natin. Ayan. So, bibili tayo ng 8K na TV. 8K na TV? Mahal pa yun. Itong 4K muna tayo. So, yan. Meron tayo ditong may wagang bareta. Mahabang box. Oh! Ayan. So, ito na yung isang controller. Included na controller. Isang DualSense, of course, na color white. Uy, ang ganda ng white, no? So, ito yung purple. Purple DualSense and white. So, kay Kayla tong purple. Ito sa akin, white. Ito. Purple kay Kayla. Kayla, sa'yo purple. So, yan. Ganda. Nice. One controller. Medyo malang controller, no? So, meron tayo dito ang power cord. Ayan. So, 3-way siya. So, bumili lang kayo adapter. Of course, HDMI. Type-C. So, siya? Doon sa charger. Buti na lang to may Bakit kaya yung binili kong controller walang kasamang Type-C cable? So, instruction manuals. Dami. Ano pa ba? Ito yung display for the PS5, yung stand niya. So, ito yung stand. So, ito yung PS5 na stand niya. Ayan. Of course, ito yung HDMI. So, pwede to sa 8K resolution na TV. Ayan. Grabe, no? Upgraded na mga technology ngayon hanggang 8K resolutions na. So, ito na. Open na natin. Kunin na natin. Medyo tatakot ako. My baby. Don't touch my baby. Ayan. So, ito na yung Sony PlayStation 5. Ang tagal ng hinintay ko para magka PS5, mga ka-J-Vlog. Matagal rin tayo nawala sa gaming world. Medyo may kapigat. Ayan na. Ayun. So sexy. It's so sexy. Yes. So, this is a Sony PlayStation 5. So sexy. So slick. So fat. So, yan ang sexy niya, no, may kurbada. Sana all may kurbada. Sexy, oh. Wow. So, ito yung kanyang, explore natin yung ports na dito. Ayan, pahiga natin siya. Ayan, sa likod.
So, sa likod niya is meron tayo ditong, ano to? Dalawang Type A port, USB Type A, Ethernet port, HDMI, yung power port. Ayan. Tapos, syempre, sa harap is yung kanyang lalagyanan ng this. So, this version to. Meron tayo ditong, for the SSD. So, yan, SSD slot. USB rin. And ito yung mga button. So, maganda dito sa PlayStation 5. Physical button siya. Compared dun sa first generation na PS4, yung unang-unang PS4, sensor siya mga ka-J-Vlog. Meron kasing chance na nagloloko yung mga sensor before ng PS4. Pakita mo yung PS4 natin. So, ito yung PS4 ko. Yan, original pa yan mga ka-J-Vlog. 10 taon na yan. Magsa-10 taon na po yan Sony PlayStation 4 ko. Tatlo yung PS4 ko. Kompleto, slim, fat, tsaka pro. So, ito yung pinakauna namin PS4 yan. Yan yung original. So, ang laki nung evolution ng Sony PlayStation 5. Okay, so, samahan nyo ako. Setup natin muna to. So, balikan natin. So, ayan mga ka-J-Vlog. Sinetup na natin yung PS5. So, yan yung PS5 na setup na natin sa TV. So, Sony rin yung TV natin. And dito ko sinetup muna yung PS5 ko. Ayan. Ang laki ng PS5. No, stig, no? So, connect down natin yung DualSense doon sa mismong PS5. So, tara. So, ayan. Pindutin na natin. Yun, no? So, select your language. English na lang. So, ayan. Adjust daw yung display area. Ano ba to? So, pwede natin sagad natin sa TV. Okay. Insert a game disc. If you have a game disc, insert it now. We have installed it. Okay. So, try natin i-install itong One Piece Odyssey. Ayan. So, tara. Open natin. Ayan. Meron tayong One Piece Odyssey. Insert natin sa ating PS5. Okay, first time, mag-insert tayo ng disc. Yun. Okay, power option for rest mode. Ito muna tayo. Okay, come to PS5 daw. Yun, no? So, nagta-transfer na, copying na yung One Piece Odyssey. So, bago interface nito mga J-Vlog, of course, compare sa Sony PlayStation 4. Bagong interface niya. Medyo bago pa sa akin to dahil first time ko magkaroon ng PS5 of course. So, ayan siya. Game library. Explore ko pa to. Ako nung Pero, pwede nyo expand yung memory. Yung ganitong layout, pareho lang sa PS4. Storage, ayan. Yung available storage niya na. Kasi nag-install tayo ng One Piece Odyssey. 29GB yung One Piece Odyssey. 11GB yung Astro. Tapos, ano pa ba? 11GB yung others. So, konti lang, maliit lang tong storage nito. So, pwede nyo naman extend yung storage niya. SSD, may special SSD daw sa PS5. Yun naman pag-ipunan ko next. So, kakalkalin ko pa tong PS5. Pwede nyo signin yung PlayStation Network nyo rin dyan. So, yan. One Piece Odyssey. Ang ganda ng graphics. Ang bilis na ng loading time ng PS5 mga ka-J-Vlog, to be honest. Ang bilis. Open world to. Ayan si Luffy. Ang ganda mga ka-J-Vlog. Legit. Ito ng graphics. Oh. So mga ka-J-Vlog, yung Sony PlayStation 5 unboxing and hands-on natin dito sa PS5. Ayan, kung interesado kayo, maglalagay rin ako ng link nito sa description para makabili rin sa Game Extreme Online and sa mga iba pang shop. Ayan, available naman din to sa mall. 30,790 pesos.